Okay, so this is Sunday Dark and Light Side of Life episode 111. Tignan natin kung saan nanggagaling yung problema ninyo ngayong araw na ito at kung paano lulutasin at lulusutan. Okay? So, kuha tayo dito and then another dito sa problema ay solusyon ng problema. O, di ba? Ayan, inaanyayahan ko po kayo kung mag-iisip kayo ng pangregalo, no? Sa mga loved ones ninyo, bumili na kayo dito sa Zeus Philippines. Yung link niyan, ibibigay ko at ilalagay ko dyan sa baba. Okay? Mura lang yan. So, umorder na kayo pang Valentine's gift. Okay? At tulong nyo na rin ho yan sa Piso Caravan. Hear it. Ito. Una, pinanggalingan ng problema. Karma. Diyos ko. Pangalawa, uy, 7 of Wands. And pangatlo, ba't naman ganon? Ay, Diyos ko, judgment. Hala. Bakit? Lalakasan ko muna yung music. Pakinggan nyo, ah. Oh. Ayan. Ay, naku, ah. O, di ba? Bakit siya gano'n? At ayan, nagkaroon siya ng Petsusan. Skip natin. Ayon. O, di ba? Grabe naman tong barahan na to. Hinaan niya natin at hindi ako makafocus. O. Ngayon, yung lumalabas dyan is, una, yung lumabas is karma. Diba? Tapos yung pangalawa, nagkaroon ng, tawag nito, maliban sa karma, ando dun yung 7 of Wands. And then yung sunod kasi, talaga, yung sumunod, judgment, paano ba yan? Oh, tignan nyo ah. Kasi, ibig sabihin, yung pinanggalingan ng karma, yung ano man yung dinadanas nyo ngayon sa relasyon ninyo, posible, yung iba sa inyo na karma, sinayang nyo yung mga magagandang pangyayari. Sa sobrang kakahintay nyo, sa sobrang pamimili ninyo, no, naiwan nyo yung tamang tao, napunta kayo sa mali. At ngayon, sinintensyahan kayo. Binigay sa inyo yung deserve para sa inyo. Kaya ngayon, ayan, di ba? Tignan natin kung alin ang solusyon dito. Ano ba yung mangyayari sa ginagawa natin? Ay, yung solusyon dito, first card. Ay, Diyos ko, death. Pangalawa, chariot. Bakit ganyan? Talagang 5 of cups. Ay, Diyos ko. Okay, so ngayon, pagsasabihan, Diyos, kung bigat naman ng judgment na yan. Ngayon yung mangyayari, Allah, bakit ganito? Okay. Kasi ganito yun, di ba? Yung sinabi dito, yung solusyon is death, which is baguhin mo. May bagong pag-asa. It's either matatagpuan mo yung tamang tao para sa'yo na magsisimula ka ulit at panibago yan kasi yung chariot is palitan mo baguhin mo kasi ito yung punto, yung 5 of cups is nakafocus ka kasi sa nawala, hindi mo na aalala kung ano yung natira. Dapat kasi kung ano yung natira, yun yung pagyamanin mo. So, kung dumating ka man sa punto na nakarma ka, no, dahil iniwanan mo siya, i-post ko nga ito, no, dumating sa punto na nakarma ka, no, kakapili mo, napunta ka sa maling tao. Isa yan sa problema mo. Ngayon, yung binibigay sa'yo na solusyon ng universe, rebirth, which is yung death card. So, ibig sabihin, may bago kang pag-asa. May isa ka pang pagkakataon na talikuran mo yung nandyan ngayon sa sitwasyon mo.
at puntahan mo yung taong gusto mo talagang makasama. Ito yung tao na dati mo, matagal mo nang inaalala, matagal mo nang pinanghihinayangan. Ito yung taong gustong-gusto mo, pero nawala at dahil sa kagagawan mo. Bigyan ko kayo ng napakagandang example. 'Di ba? Halimbawa, si lalaki may legal wife. Tapos nagkaroon si lalaki ng mahal na iba na nahulog sa third party. O, di ba? Ito yung sa gitna. No? Nung nangyari yon, nag-decide si lalaki, talikuran si third party, bumalik siya sa legal wife niya. Nung bumalik niya siya sa legal wife niya, kasi alam niya na maraming taga-sulsol, bumalik siya. And then, dun niya naranasan yung karma na lahat na nangyari na sa kanya. Lahat ng deserve niya nangyari sa kanya. So, dito niya nare-realize na mali pala yung ginawa mong pagtalikod doon sa third party, kung saan ka naging buo, naging masaya, kung saan ka tanggap, no? Kasi yung isang tipo ng wife na meron yung lalaki is hindi marunong humanap ng trabaho, matamad siya, di marunong magluto, di marunong mag-alaga ng anak, and then at the same time, yung nasa ulo at laman ng isipan niya is laging pera. And then, kung nagkaroon man siya ng pera, ito yung tipo ng babae or asawa na mas inuuna niya sarili niya kaysa mga anak niya at asawa niya. So, ngayon, yan yung karma mo. Na-realize ng lalaki na yung iniwan niya, yun pala yung totoong mahal niya. Ito yun, no? Yung 5 of Cups. Hanggang ngayon, iniisip niya, hindi siya makakaalis sa sitwasyon na sa tuwing naaalala niya yung third party na yon, sa tuwing naaalala niya yung mga moments nila together, nasasaktan siya, nanghihinayang siya, nagsisisi siya. At yung nangyayari sa ngayon is binigyan siya ni universe ng pagkakataon na makausap uli yung third party. No? Kaya kung kayo nakaka-resonate nito, yung message dito sa baraha is, talikuran nyo yung taong malas sa buhay nyo, no? Magbago ka at magsimula ka ulit. Dahil yan yung tamang hakbang para sa buhay mo. Alam nyo, hindi naman kasi sasabihin na kasalanan sa Diyos, kasalanan sa simbahan, kung yung isang marriage ay masisira. Diba? Kasi there is a vow na naginawa sa simbahan at sagrado. Pero minsan kasi, naging sagrado lang yung kasal kapag pareho kayo, no, na buo ang desisyon na magpakasal. Sana nagets niyo yung point. Meron kasing ikinakasal na sapilitan, merong shotgun marriage, arranged marriage, yung mga ganon. So, yung iba nakakasal dahil sa gayuma, nakakasal dahil sa hipnotismo, yung iba naman nakakasal dahil napilitan, nakabuntis, nabuntis, or whatever. Di ba may ganon? Pero kung ikaw yung tipo ng tao na halimbawa, hindi ka na gayuma, di ka na na-hypnotize, walang ganon na nangyari. Kung ito yan, normal na pangyayari lang, binibigyan ka na ng clue ni universe. Kung sino yung nilalaman ng puso't isipan mo at kung sino yung nagpapasaya sa'yo, siya yun. No? Kasi malalaman mo na mahalaga siya dahil hindi ka makakabitaw sa nakaraan. Hindi mo siya makakalimutan. At ito yung panahon na, excuse me, ito yung panahon na parang matagal mo siya hindi nakausap, pero buong panahon na hindi mo siya nakita, hindi mo siya nakausap, hindi mo rin siya nakalimutan. Parang andun na lahat, di ba? Tapos biglang nag-twist, binigyan ka ng pagkakataon ni universe, makausap mo siya. And then lahat na numbalik, and then doon na-realize mo na matagal ko nang hindi naramdaman na magkaroon ng ganitong kasiyahan or ganitong pakiramdam. Diba? Malalaman mo yung difference. So, sana nakaresonate kayo dito. Hindi ko inoon ito kasi gusto kong buon yung matatanggap yung mensahe. Let's proceed with Real Talk and good afternoon. Good afternoon. Bili na kayo.